Another day, another linis serye dito sa aming munting tindahan. Maliit nga lang tong aming tindahan at ang lapad nga lang nito ay 1.5 meters. At naniniwala ako sa kasabihan na ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa maliit bago nga ito lumagot lumaki. At bago ko nga linisin at i-organize itong aming mga paninda dito sa aming tindahan ay kailangan ko munang kumain para magkaroon ng magandang energy. Habang kumakain nga ako dyan, ay pinag-iisipan ko o pinagpaplanuhan kung saan ba talaga magandang ilagay yung mga istante. Kapag organisado at maayos nga ang pagkakadisplay ng mga paninda, ay isa ito sa mga estratehiya para ma-attract ang mga mamimili. Tapos, ang isa pang nakikita ko ditong problema ay dahil nga nasa tabi lang kami ng kalsada, talagang ang alikabok ay pumapasok dito sa loob ng tindahan. At halos araw-araw ko nga itong pinupunasan kasi iniiwasan kong malagyan ng dumi ang aming mga paninda. Kaya nga halos ng paninda namin dito ay talagang binalot ko sa plastic para talagang hindi siya madumihan. Isa-isa ko nang tinanggal yung aming mga paninda para mapunasan ko ng maayos yung aming istante. Available na rin nga pala sa aming munting tindahan ang mga school bags, notebook na pang grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 at writing notebook, mga big notebooks at meron pa nga tayong mga parating na iba't ibang klase ng notebook. At kung gusto niyo naman na magkaroon ng personalized notebook ay gumagawa rin po pala ako niyan. At pagkatapos ko mang matanggal yung mga paninda ay unti-unti ko nang pinunasan yung istante pati na rin yung mga paninda dahil nga naka-plastic naman yan. At para nga maiwasan maalikabukan ng aming mga paninda ay naisipan kong lagyan ng plastic cover o plastic itong side ng aming istante. Hinati ko nga lang ito sa dalawa dahil nga saktong-sakto lang ito dito sa side ng istante. At pagkatapos ko ngang malinisan yung isang istante ay ibababa ko naman itong mga payong at mga envelope dito sa may bandang ibaba para nga makita ng mga mamimili. Isa-isa ko nga yung pinunasan dahil nga medyo maalikabok na yung mga envelope. At pagkatapos ko nga yung mapunasan ay isa-isa ko naman itong inilagay doon sa pinagsasabitan. At pagkatapos nga ay nilinis ko na naman itong ikalawang istante. Bali nilagay ko nga muna yung mga ribbons na ginamit ko sa paggagawa ng garland dito sa loob ng plastic para nga hindi siya maalikabukan o madumihan. At para nga magamit ko pa ito sa mga susunod na projects o sa susunod na graduation or completion, o diba, advance tayo mag-isip. Dapat ganyan mga beshi. Oh, no! Fast forward, natapos ko na palang linisan yung ikalawang istante at nililinisan ko naman yung table. At pagkatapos nga ay winalisan ko ito at pinunasan ang sahig para nga hindi masyadong magaspang sa paa. Salamat sa panonood! Please like, follow, and share, and subscribe!